Nakaka-frustrate! Paano ko malalaman kung alintana lang akitin ko? Turuan niyo ko! Isa kang daga dyan, Diana. Gamitin mo ang rodent cunning mo para malaman mo. Hindi yata gumagana ang rodent cunning ko. Pare-pareho lang kasi ang tingin ko sa lahat ng butas eh. Ano ko? Sige, isa pa. Doblehin na natin. Okay. Pero, pag natalo kita, lilinisin mo ang kwarto ko at ipaglalaba mo ako. Di ba dating kulay puti ito? Yun ang usapan, sis. Kung gusto mo makuha ang malaking keso, dapat ka magsakripisyo. Martin Mystery's room. Martin speaking. Oh, anak! Oh? Oo! Dad, okay lang ba kayo? Nasaan ba kayo? So ngayon, nasa ilalim ako ng isang napakabigat na photography equipment. Okay na ako. Teka, itatanong ko lang sana kung gusto ni Diana na sumama sa akin sa isang biglaang woodland excursion. Aba, mukhang masaya po yun, Dad. Mabuti kung ganun. Nagtayo ko ng camp sa area para sa ginagawa kong mammalian research. Kung kasama kayo ni Diana, magiging parang camping trip ito na gaya ng ginagawa natin na maliit ka pa. Maliit pa? Di bale. Kung pwede lumabas kayo agad at magkakaroon tayo ng isang munting family amusement. Ay naku, dali mo nga pala yung toothbrush at malinis sa medyas. Dad, hindi na po ako bata. Ano ba kayo? Hindi na bata. Okay, pakinggan nyo na. Magkita na lang tayo, ha? Diana, makikipagkita tayo kay Dad. Nasa malapit lang siya. Ha? Pero nakahanda na mga daliri ko para sa susunod na game natin, ha? Diana! Okay, sige na nga. Total, hindi rin naman ako mananalo. Tumawag tayo sa center at sabihin, Huh? Wow, yan ang tinatawag na timing. Doon ang gagaling TV. Mark Mystery, cleared. Diana Lombard, cleared. Java the Caveman, cleared. kumusta kayo? Kumusta, Lily? Ano na nangyari? Sino ba nanalo sa video game championship? Una, tumatawag ka pag kailangan ka. Ngayon naman alam mo yung sa video game. Minamanmanan mo ba kaming tatlo, Billy? Hindi. Siyempre hindi. Hindi namin minamanmanan ang mga agent namin. Alam namin mali yun. Paano? Huwag na natin paghintayin si Ma'am. Magandang umaga. Alam ko gusto niyo mag-off muna para sumama sa daddy ninyo mag-camping. Ha? Paano niyo nalaman yun? Pwede kong sabihin sa inyo pero ipadadala ko kayo sa Center Field Office sa South Pole. Sa tingin ko hindi naman yun. Alam niyo na, ganun ka-importante. Ganun na nga. Sa tingin ko magandang ideya nga ang pagbabakasyon niyo ng ilang araw. Lumanghap kayo ng sariwang hangin at bumalik na recharged. Java, kasama doon. Sa palagay ko, hindi ka muna pwedeng sumama, Java. Dahil isa tong family reunion para kina Martin, Diana at sa daddy niya. Huwag ka na malungkot. Babalik din naman kami agad ni Martin Saka isa pa, marami ka rin naman mapaglilibangan dito. Huwag muna kayong umalis. Kailangan mo iwanan ng U-Watch mo. Pero hindi ako sanay nang hindi ko ito suot. Paano kung makita yan ng daddy mo? Tinignan ng oras at bigla siya nag-fire ng laser. Tama kayo, delikado nga. Iiwanan ko na nga. Sige, ilagay mo lang dyan. Heto, bilang kapalit ng paggawa ko sa operations ng isang special camping gear para sa'yo. Isang self-assembling tent at isang portable battery-operated microwave camping stove. Ang totoo, mas gusto ko pang mag-camping sa makalumang paraan. Alam niyo na, nakadepende sa galing at sa basic survival skills ko. Ay, nako! Ang ibig sabihin nito, hindi mo na kailangan ng self-inflating emergency escape raft. Nakikinikinita ako ng mangyayari. Isang bagay
Martin, tignan mo! Ayun si Dad! Oh, nariyan na pala kayo. Kinabahan ako dahil akala ko naligo si Martin. Hi, Dad! Hi, anak. Hi, Martin. Kumusta pag-aaral mo ngayon? Maayos po. Si Martin ang kausap ko. Alam ko namang mangunguna ka na naman sa taong ito, gaya ng lagi mong ginagawa, Diana. Dad, ano ba yung pinagkakabalaan nyo? Ang mga footprint na ito ay nakita ng mga mangangahoy sa lugar na ito. Parang bakas ito ng isang bagong species ng mammal. Wow! Hindi po ito nanggaling sa isang normal na hayop, kundi sa isang manimal. Kalahating tao, kalahating hayop. Katulad po ito ng Siberian Slothman noong 1814. Sabihin niyo nga sa akin kung anong klase ng pag-aaral ba binabayaran ko sa Torrington Academy. Nagbibiro lang naman po si Martin. Hindi ba, Martin? Tama po, nagbibiro lang. Humor. Ha, tama. Magaling yun. Anyway, sigurado ako na may maganda paliwanag sa likod ng klase ng hayop na gumawa ng bakas na ito. Gaya ng sinabi ko sa standing room only lecture ko sa University of Myanmar, maayos na research at hindi mga bunga lang ng imahinasyon ng susi sa siyensya. Oh, saan ka pupunta, Martin? Mukhang hindi nyo naman kailangan ng tulong ko sa research nyo, kaya maghanap ako ng hapunan. Teka, may nasabi ba ako masama? Kumusta, Java? Bakit ang haba ng mukha mo? Ako Neanderthal. Ay, ibig mo sabihin, bakit malungkot ka? Oo, Java na Miss Martin at Diana. Teka, ano kaya kung maghanap tayo ng pwede mong gawin? Trabaho! Para makalimutan mo muna sila. Talaga? Meron trabaho pwede Java dito? Meron! Martin, ano ka ba? Pinapahiya mo sarili mo sa harap na isda. Basic survival skills, Diana. Kailangan natin yan. Uy! Oh! Sino bang tinutukoy mo? Ikaw o yung isda? Ah! Martin? Tama na nga, Martin! Martin! Dad! Dad! Diana, ano nangyari? Si Martin po! May humila sa kanya sa ilalim ng tubig! Martin! 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 Martin, malalagot ka talaga sa akin ngayon! Martin, hindi mo ba alam kung gaano ka-irresponsable ang ginawa mong yun? Para kang bata! Sorry po, Dad. Nagbibiro lang naman ako eh. Martin, kung nakakala mong wala akong alam at maluloko mo na naman ako sa mga pinaggagawa mo. Hindi naman po ako yun, ah. Nandito po ako. Ilayin niyo ako rito. Mahanap niya ako at lalapinan niya ako ulit. Nangalin, ano ba yun? Gumagawa siya ng ingay na parang isang sigaw. Dahil doon mo makapahinto ka sa pagtakbo. Buti nakatakas ako. Sige na, kailangan niya ilayin niyo ako rito. Ilayin niyo ako rito. Sige na. Alam mo na yun? Yun na nga po. Ang pinanggalingan ng bakas sa pinag-aaralan ko. Yun din ang iniisip ko. At ayon sa sinabi ng kawawang mamang ito, sa palagay ko ito ay Malapit yun na mahulaan. walang dudang isang osong malaki. Ano, Dad? Malamang mula sa genus Selenartus africanus. Dad, ano ba kayo? Kitang-kita naman pong higit pa yun doon. Ang hula ko po dyan, kamag-anak yun ng Florida skunk ape. Florida skunk ape? Kwento lang ang nilalang na yun. Hindi yung totoo, anak. Hindi po totoo? Bakit meron po kami isang pares dun sa center? Sa tingin nyo, hindi ba dapat muna natin siyang tulungan bago pa mapunta sa debate ang usapan ninyo? Naku, oo nga, tama. Dapat lang. Diana, hanggang ngayon talaga matalas pa rin ang isip ko. Tulad
nung sinabi ko sa aking keynote address na nakaraan June sa Anthropic Cosmology Conference. Action speaks louder than obtuse, complicated words. Teka, sandali lang. Kwento lang ang nilalang na yon. Kung ganon, anong tawag niyo rito? Interesting yan, ah. Sa nakikita ko rito, meron po itong taglay na pang tao at pang alien na characteristics. Teka, una, isa yung skunk ape. Ngayon naman, isang alien. May paraan po para malaman natin. Hanapin natin kung ano man yun. Martin, yan ang pinakanakakatawang narinig ko sa lahat. Ito, pag-aaralan ko mamaya. Ngayon, kailangan humingi tayo ng tulong para sa lalaking ito. Mas gusto ko na ang nakakatawa kaysa maging makitid ang utak. Sa akong siyentipiko, Martin. Hindi ako nag-iimbento ng mga nakakatawang kwento sa tuwing may kakaibang dumadaan sa aking radar screen. Ang science, Martin, ay narito para sagipin tayo sa mga kwentong naglalagay sa atin sa kadiliman. Halika na, Diana. Sabi sa akin ng ranger, ang lalaking yun ay isang manganghoy na 3 araw nang nawawala. Wala na po ba siyang ibinigay na impormasyon kung ano yung umatake sa kanya? Wala na siyang masabi sa sobrang takot eh. Mag-iimbestiga tayo bukas ng umaga, pero medyo sigurado ako sa akin si Lenartos Africanus Fury. Tama. Ngayon, magre-record ako ng mga nocturnal animal sounds para gawing reference. Sama ka, Martin? Hindi po, salamat. Nakipaglaban na ako sa masasamang puno. Nakatalo ng bug creatures. Nakaharap ko na ang isang alien insect queen na bumubuga ng asido. At dahil sa sikreto ang tungkol sa center, hindi ko may kwento kay Dad yun kaya iniisip niyang bata ko. Kinalulungkot ko, Martin. Sana naging katulad mo na lang ako. Matalino. Ha? Paano naman ako naging matalino? Hindi nga ako makalabas dun sa Swiss cheese video game eh. Seryoso ako, Diana. Siguro kung naging mas scientific lang ako, malamang ipagmamalaki ako ni Dad. Nasaan na siya? Ah! Dad! Nasaan na ba kayo? Dad! Dad! Makinig ka. Dali, sa banda roon. Sandali! Masyadong madilim! Survival Training 101. Dad! Martin, sa tingin mo okay lang si Dad? Kasi yung mga ngahoy na wala rin pero hindi masyado na paano. Ang hula ko may panahon pa tayo. Diana, tignan mo yun. Isa yung logging camp ah. Kay Dad to. Baka malapit na tayo. Ah! Martin, ano kaya yun? Subukan mo magbalik! Ah! Diana! Dad! Diana! Sige, marahil hindi ngayon sa Lenartos Africanus. Tsaka na lang po tayo magpalitan ng Furies pag nakawala na tayo. Isa yung sin! Basang ano? Isang nilalang na synthesize mula sa genes ng tao at alien. Nako, Martin, please naman. Hindi ngayon ang oras para... Tingnan nyo! Kitang-kitang iniwan siya ng mga lumika sa kanya 1,000 taon na ang nakalipas. Namuhay siya nagtatago hanggang sa tumuntong ang mga ngahoy sa teritoryo niya. Dad, okay lang po ba kayo? Hindi ako makapaniwalang sasabihin ko to.
Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Martin, paano ba nalaman ang tungkol sa nilalang ngayon? Yung sin. Dad, meron po akong gustong sabihin sa inyo. Ako po at si Diana. Ay, kumukuha po ng magagandang subject sa Torrington. Martin? Oh, Diana! Dad, okay na po ba kayo? Martin! Jason! Sila nasa panganib! Oh! Oh! Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng goo. Ang galing! Paano tayo makakalis dito? Oh! Ha? Anong ginagawa niya? Sa tingin ko pa nagugutom siya. Manganganak siya. Magkakaanak na siya. At ang baby na yun kailangan pakainin. Ano kaya kinakain ng mga baby na sin? Ayoko na magtagal pa para malaman lang kung ano. Umalis na tayo rito. Ang galing! Kambal! Hali na kayo! Kaliwa ko kanan. Sa bandaan. Ewan ko po, pero bilisan natin bago mapansin ng sin na wala na tayo. Sa palagay ko, alam na yata niya. Kumanan tayo. Sigurado ka ba? Sundan natin ang usok. Dapat sana yun ang ginawa mo nung daga ka. Ipapaliwanag ko po mamaya. Malapit na tayo. Nagawa natin! Mabuti, bumalik na tayo sa campsite at umalis na tayo rito. Anong ginagawa mo? Huwag kayong mag-alala. Napanood ko sa pelikula. Mabait na si Lynn. Ngayon, pakakawalan ko na ang baby mo. At magiging magkaibigan na tayong lahat. Aray! Hindi ko natatandaan yun sa pelikula. Dad! Martin, gumawa ka ng paraan! Magre-record ako ng mga nocturnal animal sounds para gawing reference. Martin, natalo mo sila! Kailangan magkaroon ako ng ganito. Ha? Magaling, team! Martin, Diana, siya ba nagmadali para dito punta? Okay lang kami, Java. Pero kawawa naman yung synth na yun. Gusto lang naman kasi niyang protektahan ng pamilya niya. Nakimonitor kami sa KTN mula sa chopper at nasa mabuting kalagayan ng mga anak na sin. Sisiguruhin ng center na maililipat sila sa isang ligtas na lugar. Billy, kumanda ka, alis na tayo. Magpapasaya kayo sa inyong bakasyon, agents. Sandali lang, Java. Paano mo nalaman na nasa panganib kami? Java pwede sabihin. Kaya lang, kailangan kayo padala South Pole.
Martin, Diana, ano nangyari? Nasaan na yung Sin? Dad! Sayang, hindi nyo nakita. Iniligtas tayo ni Martin. Ginamit niya yung sonic shriek nila sa kanila. Oo nga po. Sayang, hindi nyo nakita yung ginawa ko. Martin, hindi ko na kailangan makita para paniwalaan ka. Talaga po, Dad? Oo, pagkatapos mo ipakita sa akin kung ano kaya mo, bakit pa ako magdududa? Oh. Teka, itigil ko muna kaya ang field research at i-enjoy natin ang buong weekend na magkakasama sa isang 5-star hotel. Mag-e-enjoy ako sa may pool habang napapaligiran ng magagandang babae na nakabikini. Aba, ikaw talaga.